Ang kwentong ito ay hango lamang sa malikot na pag-iisip ng may akda. Kung may pagkakapareha man sa totoong buhay na mga mababanggit na pangalan, lugar at pangyayari ay hindi po namin sinasadya. JC and Red. Let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo pa napapakinggan. Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magdudulot sa'yo ng kaba. Kwentong kumpleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit ka na, dadaling kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red. Hindi na talaga mapigilan ang paglaganap ng COVID-19 sa iba't ibang parte ng ating bansa. Kahit saang lugar ay may mga taong nagpupositibo dahil dito. Dahil sa matagal na nakaimbento ng gamot para dito ay talagang nakakabahala na dahil sa kalamidad na dulot nito. Kaya naman, maraming mga eksperto ang gumagawa ng paraan kung ano ba talaga ang nararapat na gamot para sa virus na yon. Maraming ginagawang test subalit hindi naman angkop para sa magandang resulta. Nagdaan ng ilang mga buwan ay sunod-sunod na ang balitang may gamot na nga para sa sakit na COVID-19. Iba-ibang bansa ang nakakagawa ng vaccine dito at tumataginting ng malaking halaga ng pera. Kahit pa ito'y libre para sa atin ay diskumpiyado pa rin ang ibang mga tao dahil nga sa walang wastong dokumento na iyon ba talaga ang gamot sa sakit na iyon at kung safe nga ba ito. Kahit maraming balita ang nagsasabi na ligtas ang vaccine na yun ay marami pa ring ayaw maniwala dahil nga baka may masamang maidudulot iyon sa katawan ng nakakarami. Isa, si Kaloy Ramos, ang nakarinig sa mga balita sa telebisyon. Kahit siya man ay hindi rin magpapaturok kapag dumating na nga sa Pilipinas ang mga order na gamot ng gobyerno. Si Kaloy Ramos ay isang retired scientist na naglaan lamang sa serbisyo ng 3 dekada sa lugar ng Germany. Marami na siyang mga nagagawang eksperimento doon na talaga namang ikinasikat niya ng husto habang doon namamalagi kasama ang kanyang pamilya. Sa edad na 60 ay nag-retired na si Kaloy Ramos at piniling umuwi ito sa Pilipinas kung saan siya iniluwal at dito na maninirahan. Pamilyado si Kaloy Ramos sa Germany ngunit di naglaon ay nagkahiwalay sila ng asawa dahil nga sa trabaho nito. Itinuon kasi ni Kaloy ang kanyang oras at atensyon sa kanyang trabaho at nakalimutan na may pamilya pala siyang naghihintay sa kanya gabi-gabi. Sikat nga si Kaloy Ramos na scientist dahil sa mga magagandang resulta ng gawa nito. Subalit, kabaliktaran ang naging buhay niya sa kanyang pamilya. Kaya naman, isang umaga, nang umuwi si Kaloy sa bahay nila ay hindi na niya nakausap at nakita ang kanyang asawa pati na ang kanyang 2 anak. Bagkos, isang sulat ang kanyang nakita na ikinalugmok niya ng tuluyan. Mula noon ay mag-isa na nga si Kaloy sa kanyang bahay at dahil balak nitong umuwi sa Pilipinas ay naisipan niyang
lisanin ang Germany dahil na rin sa di na niya mahagilap pa ang kanyang pamilya. Kahit papaano ay naging masaya naman ang buhay ni Kaloy dito sa Pilipinas. Habang lumilipas ang panahon, ay marami na siyang nakikilala at marami rin dito ang humanga sa kanya bilang isang magaling na scientist. Dahil nga sa may kaya ito sa buhay ay ang mismong bahay niya ay ginawa na niyang kanyang laboratorio kung saan gumagawa siya ng iba't ibang eksperimento na makakatulong sa pandemyang kinakaharap natin ngayon. Kahit may kaya si Kaloy sa buhay ay pinili niyang mag-isa sa kanyang bahay at siya lagi ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kahit katulong ay di siya kumuha. At dahil nga sa laging abala sa laboratorio si Kaloy ay madalas sa labas na lang ito kumakain. Kahit maraming mga vaccine na ang nagsilabasan ngayon ay minabuting gumawa ni Kaloy ng ibang gamot na masasabi niyang ligtas at totoo. Dahil sa kanyang pagiging scientist ay marami siyang mga koneksyon sa iba't ibang ospital ng mga doktor. Patagong humihingi ng blood sample si Kaloy para sana sa kanyang gagawing experiment. Ang mga dugong kanyang nakukuha sa mga ospital ay tunay na positive sa COVID-19. Walang mga gabi o araw na hindi ginugol ni Kaloy ang kanyang oras sa paggawa ng mga bakuna. Marami na siyang ginawang test at kahit papaano ay unti-unti niyang nakukuha na. Baka iyon na nga talaga ang magiging bakuna para sa sakit. Iba't ibang uri na nga ng mga hayop ang kanyang kinuhanan ng dugo para lang idagdag sa kanyang experiment. Isang araw ay kinailangan ni Kaloy ng dugo ng paniki dahil pinaniniwalaan niyang ang virus na kumalat ay nagmula sa mga paniki na kinakain ng mga taga-Wuhan, China. Dahil doon ay kusa nang naganap si Kaloy ng mga paniki para siya na rin mismo ang kukuha ng blood sample nito. Kinailangan niyang pumunta sa malayong lugar upang maghanap ng mga paniki. Sa isang bundok na kung saan tinatawag na patay na bundok ay nakita ni Kaloy na maraming mga paniki ang nakalambitin habang natutulog. Doon ay pasimple siyang kumuha ng isa at saka kinuhanan ng dugo. Halos 10 paniki ata ang kayang nakuhanan ng dugo bago pa niya naisipang umuwi na para maituloy ang kanyang ginagawang experiment. Habang naglalakad si Kaloy, galing sa bundok ay nakita niya ang isang tindahan na may tindang mga ulam. Nakaramdam ito ng gutom kaya naman inilagay niya ang mga nakuhang dugo ng paniki sa loob ng kanyang kotse para kumain muna ito. Sa tingin pa lang ni Kaloy sa mga ulam ay tila nasasarapan siya rito. May dinuguan, balbakwa at marami pa. Pero ang ulam na kanyang nagustuhan ay ang dinuguan. Habang ito'y kumakain ay nakaubos lamang siya ng 3 order ng dinuguan. Pagkatapos kumain ay bumalik na siya sa kanyang sasakyan. At may napansing kakaiba si Kaloy. Parang gumagalaw ang kalsada at ang mga puno naman ay isa-isang nagsayawan. Kahit ang kanyang kotse ay mistulang sumasayaw din. Saglit na nawala ng malay si Kaloy mula sa pagkahilo niya. Maya-maya pa ay nagising ito at saka pinaandar ang sasakyan na para bang
walang nangyari. Gabi na nang makarating si Kaloy ng San Roque. Sa San Roque kasi ito nakatira. Pagpasok ni Kaloy sa kanyang bahay ay tila gutom ito. Kahit pa nakaubos siya ng 3 order ng dinuguan bago siya umalis. Tiningnan niya ang kanyang refrigerator na may maraming mga laman. Subalit, isa lang ang kanyang natipuhan na kainin. Ito ay ang binili niyang karne ng baboy. Walang alinlangan na kinain ng Kaloy ang higit 2 kilo ng karne ng baboy kahit hindi pa ito luto. At saka lamang siya natauhan pagkatapos niya itong maubos. Labis ang kanyang pagtataka dahil naninibago ito sa kanyang ikinikilos. Idagdag pa ang pagkain niya ng sariwang karne na hindi pa luto. Makalipas ang 5 araw ay napuna niyang may pagbabago sa kanyang sarili. Dahil muli na namang umandar ang kanyang pagiging gutom. Sabik na sabik siyang makatikim ng laman ng karne kahit hindi pa ito luto. Nagkataon na nasa laboratorio siya habang pinipigilan ng sarili sa kakaibang nararamdaman. Abala pa naman ito sa paghahalo ng iba't ibang uri ng dugo para sa kanyang eksperimento. Ngunit tila na naigna ang kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya mapigilan. Kung kaya para matigil ang kanyang sarili sa di maipaliwanag na dahilan ay walang ibang nakita ito kundi ang mga dugo na nakalagay sa bawat tube. Walang alinlangang ininom niya ang mga yon at talagang inubos hanggang sa huling patak. Kung kaya't walang nangyari sa ginagawa niyang eksperimento. Dahil ang mga dugong nakolekta niya ay ininom niyang lahat upang mawala ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Nang sumunod na mga araw ay tila lalo pang lumala ang lahat. Imbis na magkasakit si Kaloy dahil sa pag-inom niya ng dugo na mula sa mga taong nagpopositibo sa COVID-19 at dugo ng paniki ay mistulang nakapagbigay lakas pa ito sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad si Kaloy sa daan, ay hindi ito mapakali. Tinatawag na naman siya ng uhaw sa dugo at laman. At ang kanyang bibig naman ay may tumutulong mga laway na talagang ikinagulat niya ng husto at ng mga taong kanyang nakakasalubong. Pauwi na kasi noon si Kaloy galing sa palengke. Ngunit hindi pa man nakakarating sa kanyang bahay ay napansin na ng ibang kakilala niya na tila wala ito sa kanyang sarili. Mistulang parang naging baliw na aso si Kaloy dahil sa ito'y umaalulong at naglalaway pa ang bibig. Nagpapasuray-suray din ang kanyang paglalakad dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Isang mabuting kapitbahay ni Kaloy ang nakapansin sa kanya sa daan. Kaya dali-dali siyang tinulungan nito upang makarating sa kanyang bahay. Labis naman ang pagtataka ng kapitbahay niyang si Gina dahil parang asong nauulol na si Kaloy dahil sa hindi matigil na paglalaway nito. Pero ang hindi alam ni Gina ay hindi na pala si Kaloy ang kumokontrol sa kanyang pagiging tao. Dahil ang Kaloy na magaling na scientist ay isa ng biktima ng yanggaw.
Pagkalapit ni Gina kay Kaloy, ay mabilis na kinagat ang kanyang braso. At dahil doon, ay napaatras si Gina at maraming dugo ang lumalabas sa kanyang braso, dulot ng sugat sa pagkakagat ni Kaloy sa kanya. Pero hindi natakot si Gina sa sugat na natamo niya galing kay Kaloy. Pagkus ay nainis ito dahil tutulungan sana niya si Kaloy, pero kinagat pa siya. Makalipas ang 5 araw ay napuna niyang may pagbabago sa kanyang sarili. Dahil muli na namang umandar ang kanyang pagiging gutom. Sabik na sabik siyang makatikim ng laman ng karne, kahit hindi pa ito luto. Nagkataon na nasa laboratorio siya habang pinipigilan ng sarili sa kakaibang nararamdaman. Abala pa naman ito sa paghahalo ng iba't ibang uri ng dugo para sa kanyang eksperimento. Ngunit tila na naig nga ang kakaiba sa kanyang katawan na hindi niya mapigilan. Kung kaya para matigil ang kanyang sarili sa di maipaliwanag na dahilan ay walang ibang nakita ito kundi ang mga dugo na nakalagay sa bawat tube. Walang alinlangang ininom niya ang mga yon at talagang inubos hanggang sa huling patak. Kung kaya't walang nangyari sa ginagawa niyang eksperimento. Dahil ang mga dugong nakolekta niya ay ininom niyang lahat upang mawala ang kanyang pagkauhaw sa dugo. Nang sumunod na mga araw ay tila lalo pang lumala ang lahat. Imbis na magkasakit si Kaloy dahil sa pag-inom niya ng dugo na mula sa mga taong nagpopositibo sa COVID-19 at dugo ng paniki ay mistulang nakapagbigay lakas pa ito sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad si Kaloy sa daan, ay hindi ito mapakali. Tinatawag na naman siya ng uhaw sa dugo at laman. At ang kanyang bibig naman ay may tumutulong mga laway na talagang ikinagulat niya ng husto at ng mga taong kanyang nakakasalubong. Pauwi na kasi noon si Kaloy galing sa palengke. Ngunit hindi pa man nakakarating sa kanyang bahay ay napansin na ng ibang kakilala niya na tila wala ito sa kanyang sarili. Mistulang parang naging baliw na aso si Kaloy dahil sa ito'y umaalulong at naglalaway pa ang bibig. Nagpapasuray-suray din ang kanyang paglalakad dahil hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Isang mabuting kapitbahay ni Kaloy ang nakapansin sa kanya sa daan. Kaya dali-dali siyang tinulungan nito upang makarating sa kanyang bahay. Labis naman ang pagtataka ng kapitbahay niyang si Gina dahil parang asong nauulol na si Kaloy dahil sa hindi matigil na paglalaway nito. Pero ang hindi alam ni Gina ay hindi na pala si Kaloy ang kumukontrol sa kanyang pagiging tao. Dahil ang Kaloy na magaling na scientist ay isa ng biktima ng yanggaw. Pagkalapit ni Gina kay Kaloy, ay mabilis na kinagat ang kanyang braso. At dahil doon, ay napaatras si Gina at maraming dugo ang lumalabas sa kanyang braso, dulot ng sugat sa pagkakagat ni Kaloy sa kanya.
Pero hindi natakot si Gina sa sugat na natamo niya galing kay Kaloy. Pagkus ay nainis ito dahil tutulungan sana niya si Kaloy, pero kinagat pa siya. Ilang araw ang dumaan. Nang makagat si Gina ni Kaloy ay tila nag-iba na rin ang kanyang pakiramdam. Katulad din sa nangyayari kay Kaloy noong una, na uhaw sa dugo at sariwang laman. At hindi rin ito mapakali dahil sa sobrang gutom na kanyang nararamdaman. Hindi kasi alam ni Gina na si Kaloy ay isa na palang aswang. At ngayon, dahil sa kagat mula kay Kaloy ay naging bagong yanggaw na rin ito. Ilang mga tao na rin ang nakapansin kay Kaloy at Gina na parang mga nababaliw kapag nakikita nila ang mga ito na palakad-lakad sa kalsada. At mabilis ngang kumalat ang balita na si Kaloy ay isang aswang at nahawahan nito si Gina mula sa isang kagat. Dahil doon ay mistulang naging ghost town ang bayan ng San Roque. Hindi lang si Kaloy at Gina ang pagala-gala ngayon sa lugar. Parami na ng parami ang kanilang nabibiktima. Ngunit kakaiba ang mga aswang sa bayan ng San Roque dahil hindi ito takot sa liwanag. Hindi rin sila tumatakbo. Para lang silang mga zombie na pasuray-suray lamang sa daan upang maghanap ng makakain nila at mapipiktima. Dahil sa balitang iyon ay kumalat na nga sa ibang mga bayan ang nangyayaring kalamidad sa San Roque. Agad namang nagpadala ng mga kapulisan ng mayor upang lutasin at puksain ang mga taong kumakain ng buhay na tao. Hindi pa kasi alam ng karamihan sa kabilang bayan na aswang na nga si Kaloy at ang iba pang mamamayan sa San Roque. Kung kaya't para mahinto ang lahat ay inutos ng mayor na walang ititirang buhay sa kanilang lugar. Kahit si mayor man ay nangangamba na rin dahil malupit pa sa COVID-19 ang sinapit ng kanyang nasasakupan. Halos wala ng mga residente ang lumalabas, araw man o gabi, dahil sa matinding pangambang kanilang nararamdaman. Pagkarating ng mga pulis at sundalo ay isa-isa nilang pinutukan ng kanilang baril ang mga aswang sa kalsada. Kahit isa ay wala silang itinirang nakatayo dahil ito sa utos na rin ng nakakataas. Ngunit akala ng mga pulis at sundalo ay patay na nga at naubos na nila ang mga aswang. Pero hindi pa pala. Dahil mistulang naging zombie nga ang mga ito na kusang bumabangon na parang walang nangyari. Labis ang ikinagulat ng mga otoridad dahil sa hindi maipaliwanag na misteryo. Kaya agad nagpaulan ng bala ng baril ang mga otoridad para puksain ang mga aswang. Subalit, kahit anong balang tatama sa mga aswang ay tumatayo ang mga ito at nabubuhay pa rin sila. Hanggang sa naubos na nga ang mga bala ng otoridad at sa sobrang takot ay isa-isang nagsitakbuhan ang mga ito. Ang iba naman ay hindi nakaligtas. Katulad nila Kaloy at Gina ay naging aswang na rin ang ibang pulis at sundalo. Habang patagal ng patagal ang hawahan ng pagiging aswang ay mas lalong lumalala pa. Dahil di lang sa bayan ng San Roque iyon nangyayari, maging sa mga kalapit bayan ay may mga aswang na rin na makikita sa kalsada. Habang parami ng parami ang mga iyon ay marami na ring mga eksperto ang nagsasaliksik at gumagawa ng paraan
kung bakit ba hindi natatablan ng bala at di namamatay ang mga aswang. Isa pa sa ikinagulat nila ay bakit hindi nasusunog sa araw ang mga ito. Hindi rin nila masasabing zombie apocalypse na nga dahil dugo at laman lang ang kinakain, hindi ang utak. Taliwas sa mga nangyayari kay Kaloy ay hindi niya alam kung bakit naging isa na siyang aswang at siya pa ang dahilan kung bakit dumami pa ang kagaya niyang uhaw sa laman. Kaya pala, naging isang aswang si Kaloy ay dahil ito sa kanyang nakain. Noong pumunta ito sa isang bundok para kumuha ng dugo ng paniki, ay kumain siya noong ito'y pauwi na sana. Ang hindi alam ni Kaloy na ang tindahan na kanyang napuntahan ay aswang pala ang may-ari. At isa nga sa paboritong recipe ng aswang ay ang mga lamang loob ng tao. Habang sarap na sarap si Kaloy na kumakain noon ay pasimple na palang nilagyan ng aswang ng kanyang sariling dugo ang kinakain ni Kaloy upang maging kagaya niya ito. Pero lahat ng iyon ay hindi na alam ni Kaloy sapagkat wala na ito sa sarili niyang katinuan. Isa na siyang ganap na aswang at dahilan nito kung bakit ang masayang bayan ng San Roque ay naging isang ghost town. Isang grupo ng mga mananaliksik ang gumawa ng mga hakbang at inalam lahat ng nangyari. Nanguha ang mga ito ng mga impormasyon upang lutusin nga ang nagaganap na aswang apocalypse sa bayan ng San Roque. Hindi naglaon, lumabas sa kanilang pagsisiyasat kung bakit hindi namamatay ang mga aswang ay dahil sa mga pinaghalo-halong experiment ni Kaloy sa kanyang laboratorio. Ilang mga malalakas na loob na mananaliksik ang pumasok sa laboratorio ni Kaloy upang alamin ang lahat ng nangyari. At doon nga nila nalaman kung ano ang dahilan at bakit hindi namamatay o nababawasan ang mga aswang. Sinuri ng 5 mananaliksik ang mga kagamitan ni Kaloy sa laboratorio. Isang hayop ang kanilang ginawang sample upang malaman ang resulta sa mga test na ginagawa ni Kaloy noon. Pagkaturok nila sa kawawang kuneho ay walang sinyales na nakikita ang mga ito kung bakit hindi nagre-react ang kuneho sa pagturok ng kanilang injection. Ang hindi alam ng 5 mananaliksik na sina Jessa, May, RJ, Mirna at Laika na ang kunehong ginawa nilang sample ay naging katulad na pala sa nangyari kanila Kaloy at sa iba pa. Dahil sa inis ni RJ ay binaril niya ang kuneho sa mismong harapan ng 4 niyang kasama. 3 putok ang nagbigay ingay sa laboratorio ni Kaloy. At doon nila nakita na ang wasak na katawan ng kuneho ay isa-isang bumalik sa dating anyo at nabuhay. Ngunit hindi ito isang aswang kagaya kay Kaloy, kundi ang experiment na naimbento ni Kaloy ay hindi para sa COVID-19, kundi isang uri ng experiment na kapag pumasok ito sa iyong katawan ay mabubuhay ka ng matagal at kahit anong gawing pagpatay sa iyo ay hindi ka basta mamamatay. Labis ang pagkamangha ng 5 mananaliksik sa kanilang natuklasan at hindi sila makapaniwala sa kanilang nasasaksihan dahil sa kanilang hinagap ay sa telebisyon lamang nila ito makikita. Agad na nagsagawa ng mga test ang mga mananaliksik upang malaman ang kahinaan ng virus na nasa katawan ng mga taong aswang. Alam nilang hindi lang ang pagiging aswang sa loob ng katawan nila Kaloy, kundi ang experiment na naimbento nito. Sa ilang araw na pamamalagi,
ng mga mananaliksik sa laboratorio ni Kaloy ay nakuha rin nila ang kahinaan ng mga ito. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang ginawang test upang mas mapabilis. At hindi naglaon nga ay nakuha na rin ni Jessa kung ano ang kahinaan at ano ang dapat gawin. Dahil hindi nila pinakawalan ng kuneho ay tinurukan iyon ni Jessa ng injection kung saan ang laman ng injection na yon ay ihi niya. At noong barilin nga niya ito ay tuluyan na nga nilang nakita na hindi na gumagalaw ang kuneho. Dahil doon ay gumawa na silang 5 ng antidote na mula sa ihi nila mismo. At noong barilin nga nito ay bawat bala ng baril ay inilulublob nila sa tabong puno ng ihi. Ibinabad nila iyon ng 6 na oras at saka sila lumabas sa laboratorio. At sa wakas, dahil din sa ilang araw nilang pamamalagi sa laboratorio ni Kaloy ay nakagawa sila ng sandata na makakatulong upang ibalik ang dating masayang lugar ng San Roque. Bawat aswang na makikita ng 5 ay kanilang binabaril at makikita sa resulta nito na unti-unting nasusunog at nagiging abo ang bangkay ng mga aswang. Kahit si Kaloy na dahilan sa lahat ay wala ring ligtas. Nabaril ito kasama si Gina at hanggang naging abo silang 2 dahil ang antidote ng imbento ni Jessa ay hindi para buhayin ng aswang o tao kundi para patayin at puksain ang mga ito. Noong mabalitaan ito ng lahat, pati ni Mayor ay gumawa na rin ng paraan upang mas mapibilis ang pagpatay sa mga aswang sa mga karatig bayan. Kung ano ang ginawa ng 5 mananiliksik upang patayin ang mga aswang ay ganon din ang ginawa ng ibang tao. Hindi nga nagtagal at unti-unti nang bumalik sa dating saya ang bayan ng San Roque. Wala nang pangamba ang nararamdaman sa mga natitirang residente doon. Matapos ang matagumpay na eksperimento ng 5 mananaliksik, ay kaagad na nilang sinunog ang bahay ni Kaloy. Pati ang laboratorio nito ay hindi rin nakaligtas. Papauwi na sana ang 5 nang biglang naihi si RJ. Kung kaya nauna ng kaunti ang 4 na kasama nito. Pagkatapos nitong umihi ay babalik na sana ito sa kalsada upang sumunod na rin sa kanyang mga kasama sa sasakyan. Pero bago pa man siya nakahakbang pabalik, ay may isang matandang babae ang lumitaw sa kanyang harapan. Mabilis siyang pinagkakakagat hanggang sa mahulog silang pareho sa bangin. Walang kaalam-alam ang kasama ni RJ sa nangyari sa kanya. Kahit pa hinahanap na siya ng mga ito ay wala pa ring nakakaalam na si RJ ay isa na ring aswang, katulad sa nangyari kay Kaloy at Gina. JC and Red, let's go! Makinig ka na, tara! Kung mahilig ka sa kwento na kababalaghan, di mo masasabing maganda kasi hindi mo ba napapakinggan? Kwentong aswang, albularyo, pambabarang at ang tingero, engkanto at multo na magtutulog sa iyo ng kaba. Kwentong kompleto, tatahakin natin na kababalagan sa pamamagitan ng istorya. Kumapit yan, nadadaling kita sa kabilang dimensyon. Makinig ka muna, kababalaghan at katatakutan ang iyong madarama. Ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na! JC and Red.